Yo, good morning po mga katongs. Magandang umaga po at isang magandang buhay. Ayan, time check po tayo. 9:13 ng umaga. Friday, December 5. So, kahapon nga po umuwi ako at may nilakad tayo. So, ayan, nandito pa ako sa bahay. May biglang kaming inayos ni Mrs. kanina. So mamaya na siguro ang tanghali babalik sa farm. So nakatawag naman na ako ron, nag-harvest sila. Naka 50 bundle pa daw yung upo. Tapos naka 3.5 pa daw yung sitaw. Then naka-harvest na nga po ng sili na panigang na 7 bundle. So andun na rin si parang Jay magbibiyahe. Yeah. Yung pakita ko sa kanila yung pakita ko po niya yung alaga ni Mrs. dito, napaparami na niya. Ayan po yung mga native na manok na binili ko. Bumili kong native na 5 babae, tapos yung Brahma na galing kay Sir George na mag-asawa. Ayan, bali ito ginagawa kong pangatsaw dito sa native. Kumbaga na crossbreed na siya. Then ayan, nakapagpapisa na tayo ng sisiw. Ang dami oh. Oh, mabilis lumaki. Kailan nung nandito ako mga katong, nung nagpapagaling ako, bagong pisa lang to. Ako nag-ayos, tapos binili ko lang ng kulungan muna. Dahil yung mga kulungan natin dinala ko doon sa farm. Then ayun o, pang Juan, isang linggo pa lang ano. Isang linggo Oh, bagong pisa. Kinuha mo rin? Hindi, ayun o. Saan galing? Di ba dalawa yan? Andun pa kayo isa, iniwan ko. Babalik na yun. Hindi, yung dalawa. Ayun, tingnan nyo, Brahma din yung lahi niya, may barahibo sa paa. Oh? Ang lalaki oh. Ang bilis. Hindi, pag lumaki dadali ko sa farm. Na? Ha? Doon sa farm, maganda. Maraming makakain ng mga awan yan. Tapos may lumilimlim pang. Meron ng benching ko to ano. Ayan. Benching ko. Tapos may lumilimlim pa dito mga katongs na isa. Tapos may dalawang puti. Ayun may, ito po yung nabili kong native na 4 na inahin. Yung dalawa ayun, namisa na nga po. Yun yung isa. Tapos yung isa yun oh, yung brown, forest brown. Tapos may yung dalawa ang lumilimlim parehas puti. Yan, yan. Tapos andun po yung isa sa likod. Maraming itlog din yan. So yung Brahma na galing kay Sir George hindi pa umitlog yung Brahma ang inahin ano? Itlog yan. Saan? Nahahalo ka dyan. Kung saan umiitlog? Ang daming sisi mga katongs. Merong benching ko to. Ayan, ba, ano yung mga to? Palitan mga tubig ta. Si Raybert po nag-alaga yan. Anak ko na, duwadapurak mo yung maliit. Bukod kaya natin. Pero ng 20 to mga to, 25 ata eh. Yan yung crossbreed ng Brahma sa native. Ang lalaki oh. 1 linggo pa lang daw ano. Nung nagpapagaling ako nagbaba dito neto eh. 1 linggo pa lang yun. Tingnan nyo, lalaki oh.
Hindi, magdadala din ako sa farm yan. Dito kasi magaling yung anak ko mag-alaga. Si Raybert. Tapos dito lang tayo nag-breed. Tapos dadalhin natin sa farm para doon lumaki. Dito kasi maliit yung space. So pagka nakagawi ka ng bili ka ng isang kakanan at saka inumin ng pana para hatiin mo sila, gawin mo tigsa 15, tigda 12 kasi maliit yung maliit yung pwesto nila. Mga isang linggo lang puno na yan, hindi na magkakasya dito. So sabi ko ilagay dito sa kabila. Yan na lang. Punuin mo. Dadagan na nakaslow ka. Ay lanalo ba yan? Hiwalay mo na rito. Pagka binaba yung mga lupa dito mo na patambak. Na pababa mo kay Lala at kay Dingdong. Dito mo patambak para daanan kahit wag mo nang tanggalin sa sako. Ihanay mo rito. May bagong pisama na. Bukas mo na ilipat. May bagong pisa. Isa. Yun yung mga itlog na pinahabol natin eh. Okay. Nandito na nga po tayo sa farm sa Kapas, kung saan ayan nga po, nagpapatubig tayo dito sa sili. Pinapatubigan natin to dahil matagal lang walang tubig, hindi na tubigan. Sabi ko nga nung isang araw may papaulan, kaya lang hindi naman lumakas. So ngayon natin matutubigan. Kanina lang po ako bumalik dito, alas 7 yung dumating. So ayan, ang ginawa ko, nagpatubig ako. Dasi ba to, ayan, nagdidilig sa Taiwan gamit yung power sprayer. Tapos sila niyayari nila yung balagin doon sa pipino para mayayari nila ngayon yan. Ang ganda ng mga po mga katongs yung harvest nila. Pakita ko po sa inyo yung baktura. Yung sili po naka 6 na bundle yung good, tapos kulang isang bundle yung segunda. Na-harvest po nila dito. Tapos yung upo naka 50 bundle pa uli. Yan. Ako yung huling harvest kasi na nandito ako 90 bundle. Tingin ko parang wala nang ma-harvest sa susunod dahil parang nasagad. So naka 50 pa sila kahapon. Ang ganda. Tapos maganda pa yung presyo, tumaas pa 30.
Kaya yung 50 bundle na yon, 300 isang bundle. Tapos yung sitaw naka 4,000 pa. Kaya bumenta si paring kay kapon, nasa 30,000 nata. Ang ganda ng kuha natin. Kahit na paunti-unti, madalas naman nga lang wala dito para dumaan yung tubig. Okay, ayan po mga katongs. Gabi na nga po. So medyo matagal ang patubig dito kasi hindi pantay-pantay. May mataas tulad sa gitna, may mataas yan. Hindi naman o kasi diretsuhan, kaya pinuputol-putol pa natin yung hose. So ito na lang, dalawang butas na yan. Kaya lang hanggang dun lang yan sa may sangka, dahil yung bunga doon kanina inuna ko. At siguro yayariin na natin to para bukas naman tayo makapagpatubig sa pipino. Kailangan natin patubigan yung pipino kasi nalalanta. Nayari na nga po nilang balagan yun. Tapos kanina pagkayari umuwi na po sila, si Greg, si Kuya at saka si Pogi. Sila naman ang umuwi. So ang balik na po nun baka Lunes na. So hindi tayo pipitas bukas. Dapat harvest tayo ng upo. Sinagad pala nila nung kahapon. Sabi sinagad daw nila para makauwi daw sila. Kasi nga 2 linggo na sila hindi umuwi. So sabi okay lang naman. Ayun nga yung malaki yung upo, mas maganda, mas malaki. Yun ang gustong gusto sa ito, yung malalaking upo. Kahapon daw medyo maliit na yung na-harvest nila, kaya maraming maliit, kaya sinagad kasi. Then ito sa makalawa, i-sprayan ko na ng pandamo para hindi na kumapal yung damo uli na yan. Si Bato, pina-spray ko yung yung pipino, tapos ito i-spray niya to. Ang pina-spray ko yung foliar. So Sabado nga po ngayon mga katongs.
Hindi mo mayari ito mga katongs bukas na maga. Saglit na lang to. Kasi meron pa akong patubigin doon sa gitna. Yung putol. Yung mataas. So pinutol ko kanina ron. Pero yung pagpapatubig ko na yan, tigmak mga katong, tigmak ko. Pinapupuno niya yung kabila na yan, nababasa na yung ugat, kaya lang sinasabuyan ko rin yung ibabaw. Magapon tayo nagpapatubig dito, kaya lang medyo makulimlim naman kasi, kaya dire-diretso yung ginawang patubig. Okay, last na po yan. So ito na. Siguro tapusin ko na ito para bukas yung puputulin ko na lang doon sa gitna bago ko ilipat yung hose. Tapusin ko na ito. Hanggang dito lang naman yung kalahati. Tapos may ilang tudling lang sa gitna na dadalawang dipa na hindi inaabot ng tubig. Mataas kasi yun eh. Kailangan doon itutok yung hose. Yun na lang bukas yung tututukan ko bago ko ilipat yung sa tubig sa pipino yung hose. Importante matapos yung dulo. Si bato nag-i-spray pa naman din. Yung tigmak ko ito, mataas ito. Kailangan tigmak. Bawi na tayo dito mga katong, sili. Sa sili. Buwan ata eh, naka 10,000, kulang 10,000 yung naibenta nito nung kahapon. Tapos nung una 7, kulang 8,000, bali nasa 17,000 na. Magkano lang yung puhunan natin? 3,600 yung punla, tapos pataba, labor. So andun na lahat, bawi na tayo. Ito yung sinasabi kong susugal natin yung halagang 3,600 nung kinuha ko itong punla. Kasi nga naman nanghinayang talaga ako nung time na yon. Talagang mahal ng sili. Bakit natapat pa wala kami silit ang palaya. Bagay hindi mo rin makuha kasi nga hindi rin natin ma-expected na ganon. Dito naman tayo binigyan ng ano sa upot sa sitaw. So kahit pa paano, di ba? Kinain na ng kambing to, napudpud. Tapos din, tapos ito, ayan, madilim na.
So ito yung gawin na ito. Ito kasi mataas ito sa gitna. Tatlong tudling lang naman po yung mga katongs. So bukas yan. Almusal ko yan bago ko ilipat doon sa pipino. Yan, maganda yung ako mismo nagpatubig na timbak. Iba to. Tapos na mag-spray dito sa pipino, patutuloy ko dito sa sili, polyar din. So sa nagtatanong po kung ano ginagamit ko para sa pangontrol sa pamamarako ng ampalaya, ito po mga katong sa itong Amino Plus. Ayan po, organic liquid fertilizer po yan. So maganda po ito sa lalo yung mga ibig mamarako ng ampalaya. Mahusay pong magpa usad ng usbong yan. Tapos sa mga sili yan ginagamit ko rin po. Tapos ito sa pipino, bali yung isang litro po na ito nagkakahalaga po ng 650. Ito pong 1 litro. Gawa po ito sa pinurong isda. Kaya ang amoy po nito, amoy halubaybay yung bagong. Ayan, i-spray, pina-spray ko din kay bato ng ano to, Amino Plus foliar fertilizer. So ayan na siya. Ayan o mga katongs. Okay na tayo dito sa sili. Pagkayari bukas patatabaan din pala ni Bato yung Taiwan. Dinilig niya kanina, tapos bukas patatabaan, dilig din. So habang nagpapatubig ako sa pipino, dalawa lang kami ni Bato bukas niyan kasi wala pa sila utol, kasi Greg baka sa Lunes pa balik nun. So ayan, sakto nun mga katongs, lalaki ng gusto yung ano yan, yung upo. Ayun o, kahit pa paano mga katongs, may mapipitas pa tayo dito mga ilan na araw. Ayun o, may mga ganito pa. Kaya lang medyo madalang patutubigan yan, tubigan ni Bato. Pagkayari natin doon sa kabila. Napataba kasi nila ito ng huli, kaya tumalag yung patama. Kaya naglaglag pa ng bunga, kaya lang medyo madalang na. Okay na tayo dyan kahit pa paano. Yun, ang daing na-harvest ng upo na ito. Okay, tapos na si Bato mga katongs. At okay, bukas naman at gabi na. Hindi po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At shoutout po sa lahat ng ating viewers dyan, kung saan naman po kayo naroon. Lagi po tayo mag-iingat.